sumasagot ng ang dot para lang yun sa tented or sa plane arc. Okay? So, tanggal na, syempre ganyan. Tanggal. Oh. Ano yung pwede natin sagot dyan? Mga chupapi. Mga chupapi. Okay, mga chupapi, ano dyan? Okay, tatlo nila sasagutan yun. Syempre, tanggalin nyo yung none of these. Tanggal na ang none of these. Okay? Tanggal na ang none of these. Tanggal na ang none of these. Ano na lang kulang natin dyan? Ayun, naku, may sumagot na A, patay. Tapos laban yan. Alimbawa, kapag all fingers, and pag lahat ng daliri ay amputated, tandaan nyo, kapag ang lahat ng daliri amputated, ang magiging blanco lang ay yung tinatawag natin yung key and final. Okay, sila lang ang blanco. So, syempre, di ba, ang lahat ng daliri pag putol or dalawa putol, whirl, tapos meeting, whirl, meeting. So, therefore, meeting over meeting yan. Okay? Nakuha ba natin? Nakuha ba? Nakukuha po. Yan. Para nagkakainit pag nito. Nakuha natin. Ayun, buti may nakakuha. Very good. Okay, so next. During the Titanic movie scene, Jack and Rose have an intimate sex scene. Then Rose touched the window glass. She slid her finger on the glass because she felt ecstatic. What kind of impression made by Rose? O ano daw yung yung uri na nangyari na yon. Ano daw po yun? Ano kayang uri ng nangyari? Anong kayang klase ng ano yun? Ng tawag dito? Yan nga natin machupapi. Ito yan. Tandaan niya. Kapag fingerprint, generic yan. Okay? Generic ito. Pag sinabing fingerprint, napaka-generic kasi nito. O, alam naman natin, pag sinabing finger, yan, bakas ng daliri. And bakas ng daliri. Alam naman yan, bakas ng daliri. Okay, pero ang tinatanong ko, yung na-slide mismo. Okay? Pag pinag-uusapan natin, ang tinatawag na Latin print, we are talking about invisible print. Okay? Invisible print. So, ang invisible print, common po yan, guys. Tandaan nyo ha, ginagamit ang salitang Latin print sa mga invisible print at saka yung mga print na nakita saan? Sa crime scene. Tama ka, Bobs. Okay, nakita sa crime scene. Ano ang patent print? Ang patent print, we are talking about visible print. Nakikita mo yan. Okay? So, ano yung smudge print? Ito yung nahatak. Okay? Nahatak. Okay? So, ayun yung natin. Yan. Parang ganito nangyari yan eh. Anong ginagawa nyo minsan sa mga sasakyan ng salamin na tawag dito? Yung madumi. Di ba may puro alikabok na sasakyan? Anong ginagawa nyo minsan may sasakyan na yun? Yung sa salamin. Hindi, yung normal yung ginagawa dun sa may salamin ng sasakyan. Yung marumi, di ba, example, napakaraming kala mo, isang taon nang hindi nalilinisan eh.
Nagdo-drawing kayo. Di ba anong ginamit nyo pang-drawing? Yung daliri nyo. Okay? Kung i-imprenta natin ang daliri natin doon, may fingerprint. Tapos ang ginawa mo, hinahatak mo para makapag-draw ka. Okay? Yung nahatak na fingerprint na yon, we call it smudge print. Okay? Ang keyword nyo dyan, yung na-slide. Kuha natin. Nakasusunod po. Nakakasunod po. Okay? So, mahiliwanag yan. So, ano sagot natin dyan? Smudge print. Okay? Huwag kakalimutan yan. Next. Yan, next na. You touch a bathing soap tightly. What do you call an impression left to a soft material such as soap clay? Okay. Ano ang sagot natin dyan, guys? Okay, kilala nyo na itong fingerprint, di ba? Tanggal na fingerprint. Kasi generic yan eh. Tanggal na rin yung latent print kasi invisible. Pag patent print, visible. Okay? Example ng patent print. Example ng patent print. Lagay natin dito, example ng patent print. Dusted print. Dusted fingerprint. Ano pa? Yung may dugong fingerprint, bloody fingerprint. Okay, bloody fingerprint. So, ano sagot natin dyan? Impress print. Okay, kung nakakita ka ng clay, anong common na ginawa mo? Pinaikot-ikot mo, minsan hinawakan mo. Hawakan mo yung clay. So, may iwang bakas doon. We call it impress print. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? And also, number 20, Mr. Chops, a fingerprint examiner, used a chemical substance to develop latent print found on a paper. Accordingly, it is best to be used in a paper because it is less destructive than silver nitrate. Ulitin natin, si Chops daw ay isang fingerprint examiner na gumamit ng chemical substance to develop latent print found on paper. Ang keyword nyo, nakita sa papel. Okay? So, typically, pag dusting method, hindi mo pwedeng gawin sa papel yan. Okay? Hindi nagagawa yan sa papel. So, tanggal na. Okay? Tanggal na yan. So, ano ba yung dusting method? Ang dusting method, using a brush and using a powder. Remember, dusting method is a conventional or oldest method. Oldest siya. Tanggal na. Nakita niyo na kagad yung sagot. Pag silver nitrate, ano daw yung silver nitrate? Ayan. So, yan yung yung number 19. Okay, so number 19 ha. Okay na, tol? Okay na? Okay, so next. So, ano naman yung yung fuming method? Siyempre, pag sinabi nating fuming method, ano yan? Yung parang hangin. Fumes na. Fumes. Fuming method. Ano yung mga uri ng fuming method? May tinatawag tayong iodine. Okay, iodine. At meron tayong tinatawag na super
glue method. Okay? So, fumes mismo. Parang hangin. Okay? So, eto maganda naman ito. So, kumakapit naman sa papel yan. Pero hindi siya best. Okay? Kasi ang hinahanap, less destructive. Etong dalawang ito, nagkakaroon sila ng nagagawa nila ng changes yung papel. So, therefore, hindi siya best. Ang silver nitrate, dangerous. Okay, you are using a silver nitrate. Masakit sa ilong yan. Tanggal na yan. Ganito ba? So, ang sagot natin yan, ninhydrate method. When we are conducting ninhydrate method, ano ang ginagawa natin? Ano ginagawa niyan? By means of swabbing. Okay? By means of spray. Ano ang ginagawa? Yung ninhydrin chemical, kukuha lang tayo ng bulak, pupuna sa papel, then wait within 24 hours. Maghintay ka sa loob ng 24 oras, then lalabas na yung mga latent prints. Yung mga fingerprints lalabas na po. Okay? So nakakasunod ba? Tawagin nyo na yung mga ibang kaklase nyo, tawagin nyo na. Tawagin nyo na yung mga klase nyo ha, para sabay-sabay tayong papasa sa board exam. No? Para syempre mga magulang natin, matutuwa. Sasabihin ng mga magulang nyo, yes, nakapasa na ang anak ko. Yan yung kanyang paghihirap na suklian. Yan. So, pasalamat ka kayo. Merong St. Clair dyan sa Tugigaraw na meron din online. Actually, yung St. Clair, magandang review center yan. Tutulungan kayo yan. Basta tatandaan nyo, syempre, tulungan nyo rin ang St. Clair. Okay, kailangan magkaisa tayong lahat. So, ginagawa ng St. Clair ang kanyang lahat ng makakaya niya. Gawin nyo rin lahat ng makakaya nyo. Para ang resulta nun, papasa tayo sa board exam. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang amang nasa langit. Dahil kahit anong pagsusumikap natin, kung hindi natin nilalaan sa kanyang lahat, walang kwentang lahat ng pinaghirapan natin. Amen? Amen, mga kapatid? Amen ba dyan? Kapatid na Salvador, ikaw ba ay sumasang-ayon sa akin? Isang amen sa mga kapatid natin dyan. Ang mga ibon na lumilipad. Yan, isipin nyo. Guys, okay lang ba sa inyo pag ganyan ang tumawag sa inyo? Sample natin. Singson Jessie, lumapit ka na. Okay ba sa inyo ganyan? Tawagan si Leona. Lumapit ka na, Leona. Genova. Okay ba sa inyo yung ganyang boses? Tol? Mga tropa. Jimmy, Obina. Yan. So, ang ganda ng boses pag ganyan, no? Ako, pag ganyan ang narinig ko, tumatawag, magtatatakbo na ako, tol. Tinatawag, ibig sabihin, tinatawag ka na. Sabi ni Agliam, parang nanunundo na. Okay? Sabi ni Shira May, so be it. Yan. So mote it be. And so next, number 1 ulit yan. Number 1 ulit. Tingnan natin number 1. Ito part 1. It is designed to hold back the light and prevent halation. Okay? Ano ba yung halation? Ano sagot natin dyan? Anti-halation, film, emulsion, condenser. Ano kaya ang sagot natin dyan? Mga kapatid. Mga kapatid ko, anong sagot natin? Iyon ang gagaling pala. Iyan ang gusto ko sa mga chupapi mo niya. No? Okay. Pag sinabi nating halation, tanda na ibig sabihin niyan, halo. Ang root word niyan, halo.
Okay, ano ba ang halo? Tandaan nyo, ayan ang bright, yan, bright ring around the object, around the bright object. Okay. Object. Natatandaan niyo ano, Saturn. Example nito Saturn. Example Saturn. Okay, iba yung Saturn. Ito yung Saturn. Tapos meron siyang ring sa paligid. Okay? Yung ring ng Saturn, yan ang katumbas ng halo. Okay, yan ang katumbas ng halo. Ayan yung maliwanag parang singsing sa paligid ng liwanag na object. We call it halo. Okay? So, ano daw ang nagtatanggal ng halo? Syempre, obvious naman. Di anti-halation. So, ano ang film? Okay? Ano ang film? Ito yung tinatawag natin na imaging sensor. Yan, imaging sensor. Okay? Ano pa ang film? Laging tatandaan, film is a sensitized material. Film is a sensitized material. Okay? So, huwag kakalimutan, gal na yan. Pag emulsion, ayan yung sensitive part of the film. Ang tanong, sir, bakit po sensitive part of the film po yan? Kasi ang emulsion ay naglalaman. Yan, contains what? Contains silver halides. Naglalaman po ng tinatawag na silver halides. Okay? So, tanggal ng emulsion. Ano naman itong condenser? Ay, ang condenser, ang ginagawa niya is ensure lights are focused to negative. Okay? Ensure lights are focused to negative during enlarging process. Okay? So, huwag kakalimutan yung condenser natin. Actually, lahat naman yan, mga board question. Simula sa number 1 natin kanina, up to sa huling, i-discuss ko sa inyo, puro board question yan. Okay? So, di ba kaya mapapansin nyo, kung may mga nag-take na ng board exam dito, or may nakikita yung mga sinauna, pansin nyo, yun at yun ang nakikita nyong question. Okay? Kasi halos lahat dito board question eh. Kaya saludo ko sa mga nakikinig ng nagpo-focus ng gusto. Talagang kailangan ipasok nyo sa utak nyo ito. Okay? So, tanggal na ang condenser. Okay? So, next. Number 2. Yan, number 2 na. A light tight box designed to block unwanted or unnecessary light from reaching the sensitized material. Ano ba yung sensitized material? Dalawa lang naman ang sensitized material. Tandaan na, pag binanggit sa inyo yung sensitized material, dalawa lang naman yun. Ano yun? Film and photopaper. Okay? Dalawa lang naman yan. Film and photopaper. So, ang tinatanong kasi, light tight box. Tinatanong kasi light tight box. Ano ang ginagawa ng light tight box? Pigilan
harangan ang mga hindi kinakailangang liwanag. Bakit hinaharangan? Para hindi makarating sa film or photo paper or a sensitized material. Yung pala yun. Okay? Isa-isahin natin yan. Pag sinabing filter, ang purpose ng filter, unang-una, magbawas, magsala, to subtract. Kung ayaw mo ng to subtract, meron naman tayo na other keyword, to enhance. To enhance. Yan. Kaya pala, kapag nagpipicture ka at gusto mong i-post sa Facebook, anong ginagawa mo? Gumagamit ka ng filter. Kung marami kang tigyawat, ginagamitan mo ng filter para para gumwapo o pumogi ka. Okay? So, yun ang ginagawa, to enhance. Ano naman ang shutter? Pag sinabi namang shutter, tatandaan nyo, it view. Tandaan niya, it view the coverage of the given lens. In Tagalog, yan ang sinisilip mo para makita ang lilitratuhan mo. Tagalogin natin. Yan. Sinisilip mo, yung pa yung sinisilip, naku, patay tayo dyan. Okay? Ito yan, guys. Burahin natin yan. Wala naman nagre-react eh. Naku, patay tayo dyan. GG. Yan, GG. Yan. Yun. Tingnan natin kung may nagre-react dito. Si oo lang kayo eh. Okay. Kailangan may magre-react. Ito yan ha. Bitin natin. Ano ba ang shutter? Di ba? Ano ba ang shutter? Yan po ang control. Ang purpose niyan is to control the passage of light. Yan ang control doon sa pagpasok ng liwanag. Sir, ano po yung sinasabi nyo kanina? Sa viewfinder yun. Yan yung sa viewfinder. Ano yan yung viewfinder? To view the coverage of the given lens. Ano yan? Tagalogin na natin. Sinisilip mo para makita ang lilitratuhan mo. Okay? Yan pala ang pinag-uusapan natin with regards sa viewfinder. Okay, maliwanag tayo. Maliwanag. Yan, maliwanag. Yan, very good. Akala ko walang nagre-react dyan eh. Tandaan nyo, ito guys, kapag compre na, dapat, alam nyo na kagad. Diba? Kayo na magpapaliwanag yan. Okay? Hindi pa yun, nakikita ko sa'yo, parang hindi pa kayo ready sa board. Dapat handa na tayo. Okay na tayo kay shutter ha. Tanggalin ko na si shutter. Tanggal na si shutter. Okay, tanggal na rin si viewfinder. Okay? Ano yung light tight box? Di camera yun. You are referring to a camera. Okay, tanggal na rin yan. So, ano sagot natin dyan? That is a camera. Okay, camera po ang sagot. Maliwanag po, nakasusunod. Susundan po natin. Ayun. Next. Yes, may tanong yata ang tropa natin. Ano ang tanong natin, tropa?
이보세요, 최달권 씨. 나 지금 출전시야. 말 똑바로 하면 뭘 큰다고? 따가. 뭐? 딱 봐도 제정신 아닌데 뭐. 야, 뭐라고? 따가. 아무리 누군지 시키고 그렇지. 뭐야? 이거 아니야? 이거 미친. 가만히 있어. 무슨 이거가 진짜 크구나. 어? 나중에 어떻게 가나? 이게 지금 얼마나 큰 문제인지 모르나? 당장 죽어친데 김유리가 바보다. 그냥 건들지 마. 너 방금 성희롱도 추가야. Yan, hello, test. Yan. Naka-mute. Wala na. Sir, pwede na po mag-tip, sir? Sige, sige. GG. Yan, okay na, okay na. Yan, hina ng mga signal ngayon ng ano, ng 친구 최근 지루한데. 왜 안 뜨고? yan. Okay, so next, may nagtanong, sabi, sir, chemical process. Burahin ko na to, ha. Yan, sabi na, chemical process naman daw. Pag chemical process, tropa, tandaan mo yun, ha. Ito, tol. Pag pinag-usapan natin ang chemical process, laging tatandaan, ang purpose niyan, mag-reduce, magbawas, or remove excess silver halides. Yan ang pinag-usapan pag chemical process. Okay? So, pag chemical process, yan ang pinag-uusapan. Okay, tingnan natin sa number 2. The process, nakodak ng toka. Nandito na pala. The process necessary for reducing silver halides. Ang keyword nyo, reduce. In a form as a latent image and positive image. Okay, para daw sa latent image. Okay, ano daw yan? And called a photograph. Ano sagot natin dyan, guys? That is a chemical process. Okay, that is a chemical process. Huwag kakalimutan yan, ha? Yan. Ano tong latent image? Ano yung latent image? Lagay natin dito. Pag pinag-uusapan, okay? Anong steady naman sa number 2? Number 3 na kami, tol. Yung ano mo siguro, yung internet mo siguro.
Okay? So, ano yung latent image? Yan. Ano yung latent image na pinag-uusapan natin? Yan. Latent image. Pag sinasabi nating latent image, we are talking to what? Yan. Saan yan? We are talking to an image which is not not yet developed. 이걸로 춤출게. 엄청 싸게 해준 거. Okay, so not yet developed. Pero, pag negative na ang pinag-uusapan, negative, it is a visible. Yan, lagay natin dito. 우리 왔어. 이거는 찾았으면 무슨 이유가 있을까? Yan. Kapag negative ang pinag-uusapan, ayan yung latent image and develop. 왜 이래 빚쟁이처럼? So, ibig sabihin pala, kung hindi pa na-develop, we call it latent image. Pero kung ang latent image ay na-develop, we call it now negative. So, next. Papaano naman yung develop visible image? We call it now as positive. So, dalawa ang photograph. Tatandaan nyo, when we are talking photograph, tandaan nyo lang yan, dalawang klase yan. It can be a negative or it can be a positive. Ang tanong, alin ang original photograph dito? Alin ang original photograph sa kanilang dalawa? Ang tinatanong ko, alin ang original photograph? Is it the negative or the positive? Alin ang original photograph? Is it the negative or the positive? Ayun, the negative. Very good. The negative is the original photograph. How about positive? Positive is just a duplicate. Ay, tandaan yan, ha? So, ano sagot natin yan, guys? That is a chemical process. Ulitin natin. Pag binabanggit ang latent image, hindi pa na-develop. Pero kung ang latent image ay na-develop na, we call it negative. Kung ang image ay na-develop na, then we call it positive. There are two forms of photograph. The negative and the positive. And the negative is an original photograph, while the positive is a duplicate copy from the negative. Nakasusunod po. Nakasusunod po. Yan. So, next. Number 4. Lens refract, pero pag-usapan muna natin yung lens. Ano muna yung lens? What is lens? Tandaan natin, pag pinag-uusapan ang lens,
we are talking about to a what? Light gathering material. Light gathering material. Ano pa si lens? Imaging forming device. Okay? So, yun yung lens. Pero sabi diyan, lens refract ray. Ibig sabihin, nag-bend. Kasi pag sinabing refract, bending. Okay? Nag-bend. At short wavelength, pag sinabi nating wavelength, that is the distance between, yan, na distance, lagay natin distance between two crest. Okay, between two crest. Yun ang wavelength. And therefore, bringing blue ray to a shorter than focus the red. So, ibig sabihin, problema sa kulay. The problem on color. May problema sa kulay. Okay? Isa-isahin yan. Ang rapid rectilinear, corrected lens po yan. Corrected lens. Ibig sabihin, tamang lente yan. Sir, kung corrected lens po yan, ano yung itinama niya? Ang tinama niya, guys, yung tinatawag natin corrected lens for distortion. Distortion. Pag sinabi kasing distortion, problema po yan sa shape. Okay? So, ang nanggagamot pag may sakit na distortion o problema sa shape, rapid rectilinear. Pero hindi po yan ang tinatanong sa tanong, tanggal. Okay? Ano naman ang tinatawag natin astigmatism? Ayan daw, yung inability to balance. Yan. Inability to focus. Inability to focus light. 그렇다고 빅년대의 사업을 졸속 처리할 수는 없는 겁니다. 비행기 사고 이후로 대통령님 지지율이 공도가 투식했습니다. 지금 거기다 기록을 제 말씀이십니까? 그러니까 하는 말이에요. 국방비를 1조 원 이상이나 낭비한 사실이 알려지면 그것은 무엇도 하는데요? 걱정 마. 이렇게 한번 생각해봅시다. 이번 에프엑스 사업 저번치 11조 원이나 투입된 사업이에요. 그거 어제 생각했습니다. 이들이 피땀 흘려낸 세금이 그런데 그거를 오히려 민들에게 슬프게 준다면 어떡합니까? 대한민국 국방은 중요한 건데 국민 대개 엄청 중요해요. 근데 그게 다 국민들 행복하자고 하는 거 아니에요? 전 국방부를 대표하는 사람으로서 말씀드리는 겁니다. 국민들을 위해서 어떤 게 진짜 옳은 선택인지 신중히 수고해 주십시오. 그럽시다. 진짜 수고할 때니까 국민들 Sagot natin yan. Ano daw yan? Wag mo na sagutan. Ba't may sagot na to? Yan. Ano naman ang lateral aberration? Pag lateral aberration, another term yan, coma. Coma. Okay? Pag sinabi namang lateral aberration, sakit din yan. Yung inability. Yan, inability. Inability to travel straight.
Yan. Inability to travel straight. Ano po yun? Ang keyword natin dyan, tingnan nyo muna to. Ito yung object, yung normal object. Tapos ito yung may lateral aberration. So pag may lateral aberration ka, yung image or yung object may buntot. Yung tawag sa buntot na yan, we call it comet style. Comet. Ba't comet? Lagay natin. Kapaburahin ko lang yung comment. And we call it comet style. And comet style. Okay? So, ito mismo yung nagbubuntot. Ang tawag dito sa nagbubuntot na yan, we call it coma. Okay? Walang kakayahan ang isang lente na makatravel siya or may problema sa isang object nagbubuntot. Ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng tinatawag na coma. Ang keyword yun sa coma, comet style. Okay, so tanggal na. Crack. Ano ngayon ang tinatawag na chromatic aberration? Problema sa kulay. Ang tanong, ano ang gamot natin pag chromatic aberration? Paano po gagamutin ang chromatic aberration? Gumamit kayo ng lente which is tawag ay achromatic lens. Yan. Ayan ang makakagamot yan. Achromatic lens. Sir, paano po gagamitin yung astigmatism? Gamutin mo yan ng lenteng merong anastigmat lens. Okay? Gamutin mo ng anastigmat lens. Very good. Ang gagaling na galing ng mga tropa natin dito. Very good. So, sagot natin dyan ay chromatic aberration. Next. Ano yan? Ito, recent lang ito. Recent lang. Recent board question ito. The relationship of images of the different points are incorrect with respect to one another. Okay? So, ito yung image. And ito yung image. Pero pagdating sa kabila, yung image na yan, nagiging parang buntis. Nagkakaganyan siya. Yan ang ibig sabihin ng tanong. Images on the different point are incorrect with respect to another. Yan. So, image 1 and image 2. Magkaiba sila ng itsura. Pero, isa lang magkapares dapat sila. Yung problema, nung tinignan sa isang uri ng lente, magkaiba. Pag coma, anong problema ng coma? Ano yung problema ng coma? Ayan yung nagbubuntot. Tanggal na. Nagbubuntot yan. Pag meniscus lens, it is a lens. Yan, lens that has no correction. Hindi na maitatama yung lenteng yan. Okay? Pag meniscus lens, hindi maitatama ang lente na yan. Maliwanag po ba? So, next. Curvature in depth of field naman. Pag pinag-uusapan natin ang depth of field, distansya yan. Distance from nearest object to farthest object. That
Ayan, dot. Lumalabas ka agad sagot na. Dot is sharp. Okay? So, ibig sabihin, yung distansya, yung pinakamalapit na object hanggang sa malayong object ay sharp siya. Ang tawag dyan ay depth of field. Another term ng depth of field ay depth of focus. O, mag-iingat ha. Tanggal na yan. Pak. So, ano sagot natin dyan? Curvature of the field. Ibig sabihin, pag kurba, di ba, nag-curve? O, di ba, ito nag-curve? Ang keyword na ginamit na examiner dyan, okay, mag-ingat kayo ha, ang ginamit na keyword na examiner nung nakaraang board exam, dome-like. Dome-like. Okay? Ayan ang ginamit ng examiner, dome-like. Di ba kapag kayo yung nasa, tawag dito? Yung dome-like na yan, yung Araneta Coliseum. O kaya humawa ka ng Monay. O lima, humawa ka ng Monay. O di ba? Yung Monay naka-curve. O di ba? Sample nito, ito bola-bola. O di ba? Ayan, mismo yan. Ayan. Yung Monay, minsan nakaganyan. Pak. O di ba? Yan ang nagkukurba. Kurba. Parang buntis. Okay, maliwanag po. May tanong ba? May tanong. Yan, very good si Romero ha. Very good si Romero. Magaling. Yan. So next, number 6. Yan, it is designed to transfer the exposed field to other side or to take up spool and an exposed film will be the opposite side of the lens for another exposure. In short, tagalipat lang. Yan, to transfer exposed field. Ano yun? Ano muna tong exposure? Yan, exposure, yung sensitized material ay nakipagkita kay light. Okay, na-expose sa nag. Okay? Pag lip shutter, uri siya ng shutter, ang itsura niya ganito. O, kung makakita kayo ng shutter, ganyan. Okay? Yan ha. So maliwanag tayo dyan ha. Di ba yung mga common na shutter, ganyan, itsura? Yan. Yung nagsasarap pa, lagay natin close on center. Close on center. Okay. Ano yung tawag sa mga nagko-close na yan? Yan ang tinatawag nilang leaves. Okay? Yung parang dahon, iron leaves. Okay? So, tanggal na ang lip shutter. Yan, tanggal na ang exposure. Ano yung focal plane shutter? Uri pa rin niya na shutter, pero ang itsura niya, ganyan. Dalawang focal plane. Yan, dalawang plane. Yan. Tapos, ang ginagawa niyan, pag nagsara yan, pagitna pa din. Pero ganyan ang itsura ng shutter nyo. So, as of now, halos wala na ito ngayon eh. Okay, pagitna ang pagsaray niyan, magpapatong yung dalawang. We call it focal plane shutter. Okay? So, ang sagot dyan ay film advancer. So, next. Number 7. A lens with variable, o keyword natin, variable.
O, variable focal length. Pag sinabi kasing variable focal, variable means marami. Okay? Marami. Many. Variable. Okay? Lagay natin, different. Meron siyang iba't iba. Different sizes. Kasi pag binanggit kasi ang sizes, or rather focal length, you are talking about to size. Okay? At pinag-usapan natin focal length, sizes. So, ibig sabihin pala, pero tuloy natin ang tanong, or that which can be adjusted continuously by movement of one or more elements in the length system. Sir, ano ba yun? Hindi po kasi namin maintindihan yun. Ayun, ang gagaling ng mga tropa natin, zoom lens. Okay, pero intindihin muna natin. Ang focal length, tatandaan nyo, it is the distance, okay, from plane to the optic center of what? Lens. This is the film plane, yung mukha ng film. This is the lens. Okay, ito yung distansya niya. We call it focal length. Plane, lagay natin yan. This is a plane. And this is the lens. Okay, ito yung distansya mismo. How about focal distance? Distance from the lens and distance from lens to nearest object. Okay? This is the lens and this is the nearest object. And nearest object. Nearest object. And this is the lens. Nasaan dyan yung yung focal distance? Ayun. Yan mismo yung focal distance. Pero yung nearest object, sharp po yan. Yan. Ito yung distansya sa lente at saka sa pinakaunang malilitratuhan mo na sharp. Yan ang tinatawag natin na focal distance. So in short, tanggal na ang focal length, tanggal na ang focal distance. Pag telephoto naman, kumukuha ka ng photograph or ito yung uri ng lente na ginagamit para sa far object. Okay? Far distance. Far distance. Sample nito, gusto mo litratuhan yung araw ng gusto mo litratuhan ang buwan ng malapitan. O di ba? Pag nilitratuhan mo, parang hawak-hawak mo na yung buwan eh. Ang tawag na ginasa lente niyan, telephoto lens. Okay? Kuha ba natin 'to? Nakukuha ba? Nakakasunod? Nakasusunod po. Yan, nagtingin ng mga tropa natin eh. Ready na sa board exam. Very good. Okay? So, burahin ko na to burahin ko na to. Ano naman yung tinatawag natin na zoom lens? Although kahit alam na natin ang sagot dyan, pero ano ba yung zoom lens? Okay? Laging tatandaan, pag zoom lens ang pinag-uusapan, ito yung combination ng dalawang lente. Okay? Combination of the two lens. Ano yung combination? Nandyan yung positive lens plus negative lens. Negative lens. So, ayan yung combination niya. Okay? Zoom lens. May positive lens at saka negative lens. Kaya pala tinawag na variable yan.
Kasi maraming sizes. Bakit maraming sizes? Dahil sa kombinasyon ng dalawang lente niyan, ng positive at saka ng negative lens. Okay? Ay, ang positive lens, kakayahan niya enlarge. At ang negative, kakayahan niya naman magpa-reduce ng image. Kaya pala, kapag gumagamit tayo ng zoom lens, lalo na sa camera, may zoom in and